Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang umaga, Mayor. Good morning po, Lani, Melvin. Good morning. Magandang umaga sa inyo. Yes, okay. Lani, Melvin, ano bang nangyari at nagkaroon kayo ng pagkakataon this week na makausap si Congressman Mike Defensor? Ay, apo. Ang totoo niyan, ako yung nakasakay sa sasakyan. Nakita ko yung poster ni Mayor Mike na tinitira siya doon na berdugo daw siya ng EBS. At taga-EBS ho ako, hindi naman galing din po ako ng EBS at produkto din po ako ng EBS. Bagamat hindi po ako na-regular, totoo po yung sinasabi ni Mayor na grabe yung trabaho namin. Tapos hindi kami na-regular. 15 years in service, hindi po ako na-regular. So nakakaiyak po yun. Kaya nung nakita ko po yun, parang nasabi ko na sobra naman yata yung panghuhusga nila kay Kong Mike. Hindi naman yata tama yon kasi ang alam ko, ginagampanan lang ng tao yung kanyang responsibilidad bilang congressman sa Kongreso. Kaya sabi ko, masyado naman yata nilang hinusgahan. Kaya sabi ko kay Kong Onyx, sabi ko nga po na ayaw ko noon. Kaya sabi ko gano'n, tinawag ko yung mga kasamahan ko na naniniwala din kay Mayor Mike. Nagkasundo kami na makausap si Mayor Mike at makadaupang palad. At masaya naman kami dahil napaunlakan kami ng mahal nating Mayor Mike Defensor. Ngayon po yung pangyayari noon. Yun po yung naanohan ko noon, na nakita ko. Dahil mahal namin si Mayor Mike, hindi namin papayagan yun at naniniwala ko na siya yung pag-asa namin. Melvin? Natutulungan niya rin kami. Si Melvin naman. Melvin, anong kwento mo? Actually, sir, 13 years and 7 months ako in the service of the ABS-CBN Foundation under Bantay Kalikasan. Isa rin po ako sa tumututol doon sa sinasabi nilang berdugo si Mayor Mike, si Sir Mike, si Congressman sa ngayon, pero future Mayor natin yan. Actually, matagal din ako sa ABS-CBN. Bawat panig naman may mga linya. Ang linya ng ABS-CBN na hindi ginampanan, inuulit ko 2014 pa. Dapat i-renew yung ABS-CBN. Hindi naman nila nagawa yung kailangan nilang gawin. Sa part naman po ni Congressman Mike, ang karapatan niya ay ipanukala kung ano man yung nasa saligang batas. Kaya walang masama doon sa ginawa nila dahil ginampanan lang nila yung tungkulin nila bilang congressman. Kaya bawat panig may karapatan. Pero ang dapat natin titingnan yung kapakanan ng nakakarami na mga Pilipino. Sabi nga, although 13,000 na mga empleyado ang naapektuhan, isa ako doon sa naapektuhan. Pero kung malawak lang ang pag-iisip natin, kung i-compare natin yung 13,000, ilan po ba ang population ng Pilipinas? 13,000 compared to 1 million Filipino na umaasa na dapat ilugar kung ano yung tama.
Kaya tutol ako doon sa sinasabi nila na berdugo si Congressman Mike. Hindi ako papayag na ganun ang sasabihin nila. Kita namin, nakausap namin ng personal si Congressman Mike na naaninag mo naman kung makakausap mo yung tao na may puso siya at malasakit sa kapwa Pilipino. Ang interes po ng kapwa Pilipino natin ang sinusulong ni Congressman Mike. Ang interes ng nakakarami. Kaya yun ang dapat natin titingnan. Kung Mike, ano ang masasabi mo dito sa mga dating empleyado ng ABS-CBN na malawak ang pag-iisip hinggil doon sa issue? Yes, MJ, Melvin and Lani, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyo. Yung sa pagkakataon na binigay nyo na nagkausap-usap tayo. In fact, sabi ko nga MJ, kay Lani, kay Melvin, and doon sa mga kasama nila, madami kami doon, mga almost more than 30, na siguro ito yung pinaka-importanting meeting para sa akin. Dahil nga ito hindi lang trabaho, kundi personal. Dahil alam ko nga na sila yung mga empleyado na apektuhan and yung desisyon na nagawa namin, itong rank and file sila yung apektado talaga direkta Kaya ako, sabi ko nga personally committed ako. Hindi lamang siyempre sa former ABS-CBN employees, sa lahat, pero alam mo naman yan may kurot sa puso. Ito yung mga nakita ko mga tao, nag-usap kami, and pinaliwanag ko rin decision ko kung bakit nagkaroon ng desisyon. Pero nagulat din ako dahil nga sila ni mismo, si Melvin at saka si Yoli ba? Si Yoli? Kasama natin, no? Arlene. Si Arlene. Si Arlene, I'm sorry. Si Arlene, sila mismo alam nila yung issue at alam nila yung basis ng naging desisyon. So talagang laking pasalamat ko. Napakasayang Pasko para sa akin. And of course, Melvin and Lani at sa lahat ng ating mga kasama pa sa buong Quezon City, umaasa naman kayo. Kailangan talaga natin ayusin ang lahat ng mga kababayan natin. Magkaroon ng magandang kinabukasan, trabaho at kabuhayan para sa lahat. Maraming salamat talaga. MJ, you want to ask them questions? Alam mo, pati yung issue, alam nila. Ang tagal namin nagkwentuhan. Again, thank you, Lani and Melvin. Nandito rin sa Zoom si Arlene. Kasama nila Kong Mike. Arlene, good morning. Andiyan na pa si Arlene. Good morning po. Magpapakilala ko sir, ako po si Arlene Umol. Bali, 10 taon po ako sa ABS-CBN Foundation, na regular po ako noong August 2020. Nung dinidinig po yung, April 2020, nung dinidinig yung kaso ng ABS-CBN franchise, niregular nila ako ng April. Pagtapos po, finish contract nila ako noong December 2020 rin po. Dahil nga po yung franchise ay hindi po nakaprobahan, hindi nakapag-renew. So, 9 years mahigit po ako na project basis po, although nasa office base po ako. Ganun po yung Arlene, Lani, Melvin, di ba isa sa mga, Kong Mike, natalakay ng komite sa mababang kapulungan is yung labor issues ng kumpanya. Kayo ba, personally, ano bang nyo doon? Personal knowledge? Ito po, kasi ang alam ko po talaga, pag ikaw ay office-based, dapat, at nasa admin pa ako, dapat regular ka talaga. Hindi nangyari yun. Dahil nga sa hirap ng buhay, sir, tinanggap ko na every year, renew ako ng contract. Kaya sobrang tuwang-tuwa ako, sir, na regular ako nung April. Kaya nga lang, medyo hindi pa ako nakakapasok ng actual na regular. Yung pakiramdam ko na regular na papasok ako ng opisina, hindi nagawa dahil nga po, dahil sa lockdown. Tapos tinapos na rin po yung employment ko sa foundation. Kaya medyo nalungkot lang din po, pero hindi naman doon nagtapos lahat. Believe naman po ako kay Lord na gagawa siya ng paraan. Siguro nga po sa pagdarasal ko, dininig ako ng Diyos. Sabi ko kay Lord na sana magpadala siya ng tao na magtutulong sa amin, na kami mga nawala ng trabaho. Siguro dininig po ni Lord, ginamit ko si Mayor Mike para magbigay ng pag-asa sa amin. Kaya lubos ako nagpapasalamat kay Mayor Mike kasama ng mga kasama ko sa grupo na nawala ng trabaho. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Kung Mike, di ba nung nakaraan yes, Kung Mike? Melvin.
Regarding naman sa unawa ko, regarding dun sa DOLE, ang alam ko kasi kapag naka 6 months ka na, candidate ka na for regularization. Umabot ako ng 13 years and 7 months. May time na pinaglaban yung regularization ko, pero ang sinasabi sa akin, hindi daw ako pwede na ma-regular dahil under lang ako ng project base. So, ang binibigay lang sa akin is puro contract every year. I-renew naman nila. Wala naman akong choice kundi tanggapin kung ano yung hatol. Kasi nagtatrabaho tayo upang mabuhay natin ang ating pamilya. Yun nga yung nakakapagtaka. Kasi ang sabi ng DOLE, 6 months, pwede ka na ma-renew. Pero 13 years and 7 months, hindi kami na-renew eh. Pinaglaban ako ng isang boss namin na actually gumawa sila ng papel na baka pwede daw i-renew ako dahil nasa admin naman ako. Ang problema, hindi naman na-approvean yung pagiging regularization dahil daw sa project base, ang dami na rin nilang sinasabi. Kaya sabi ko, sige, kung hindi kalooban ng Diyos na tayo'y ma-regular, wala naman akong magagawa kundi tanggapin na lang at magpatuloy habang andyan pa yung trabaho. Yun lang po, Congressman Mike, yung masasabi ko regarding doon. Diba, kung Mike, nakaraang taon, na-highlight din yung isang reporter nila. Naalala mo si Weng Hidalgo? Yes, MJ. In fact, gusto ko lang sabihin lang din, nagpapasalamat ako ulit kay Arlene, kay Melvin, of course, kay Lani. Si Lani, 13 years? 13 years ba? Tama? 13 years si Lani na nagtatrabaho. 15 years po. 15 years. At galit po yung nararamdaman ko, Kong. Galit, awa sa sarili. Kaya puro contract lang po yung dumarating. Puro kontrata. So yung po, yung nararamdaman ko, awa, galit. Sila lang yung nagpasarap, yung mga bossing. Tapos yung trabaho namin, kami yung ngarag, halos sa ating gabi ka na rin umalis ng opisina, maaga ka pang papasok, yung amo mo pa, hindi pa makatarungan. Kaya po, ayoko nang balikan pa yun. Ayoko na pong balikan. Ayoko na pong balikan yung mga memory ko doon. Sobra po, doon po ako dumumi ng dugo eh. Doon ako talaga dumumi ng dugo. Sa sobrang stress, sobrang pressure. Tapos, yun lang yung mapapala mo. Wala lang po. Kaya ayoko na pong balikan. Ayoko na pong mag-ano tungkol doon. Ayoko na Alam mo, MJ, Lani, salamat. No? Ito nga yung isa sa mga issue na tinalakay doon tungkol doon sa regularization ng mga employees. But unfortunately, tama, nakita ng committee yun, nasa violation. Tatlong issue yun na talagang nakita natin na sa violation. Yung sa, of course, the PDRs. Ako particular, no? Yung taxes, tapos itong regularization ng the employees. Katunayan, MJ, maraming mga kaibigan tayo sa ABS-CBN na siyempre ayaw naman lumabas, pero nagsasabi sila talagang may problema about the regularization. And ako naman, ang nakikita ko dito, MJ, lahat ng mga kasama natin dito, magagaling to eh. May talent sila, they will survive. In fact, yung mga Bantay Kalikasan Group nga, ang bilis nung aming pag-uusap kasi ito yung mga nagbabantay ng La Mesa Dam. Tapos sila Lani is in, sino ba Star Cinema ka, Lani, no? Or si Arlene? Yes po, yes. Star Cinema po. Si Arlene din po galing ng Star Cinema. Bantay Kalikasan po. Sa admin po, sa main office ako naka-base. Yan. So, ikaw din si Melvin, Bantay Kalikasan, no? Yes po, Bantay Kalikasan. Na-assign po ako sa La Mesa Eco Park, sir. Yun nga eh. Kami po So, yung- tama naman to. Ay, sorry po. Sige po. Yeah, now sasabihin ko lang sana na Melvin, na talagang ito yung isa sa mga kailangan pa rin natin pagtuunan bilang syudad eh. Kasi yung La Mesa Eco Dam, kailangan bantayan pa rin talaga at ayusin. Pangalawa, ang na-raise nila sa akin nun, MJ, yung mga matatanda na baka hindi na pwedeng ma-hire, kung pa pwedeng matulungan. At mga skilled workers,
magagaling din, nakausap ko sila. So sabi ko nga, sama-sama lang tayo, magtulong-tulong tayo. Sigurado ko, may mga opportunities na makukuha sila at mas gaganda pa siguro. Mas gaganda pa, no? We pray na mas gaganda pa. Yung sinabi nga ni Arlene na, alam mo, habang nagsasalita sila, umiiyak si Arlene, nakikita ko umiiyak sila ni, ano lang po, sama-sama lang po tayo. Sigurado ako gaganda ang ating kinabukasan. Salamat, Mayor. Salamat po, Mayor. Maraming salamat po. Opo. Maraming salamat po, Mayor. Joy, may katanong ka pa ba? Kung Mike, yung ating mga kababayan ay nagtatanong, ano raw yung matatanggap nila galing sa'yo? Yung Pasko. Pinalani, Melvin at Arlene. Siyempre may gift ako, hindi lang kay Melvin at Arlene, sa marami nating mga kababayan sa Quezon City. Pero yung 35 ba tayo, Lani? Tama ba? 35? Yes o po. more than 35? Yes po, Mayor. Yes po. Ayun. So, yun nga. Sabi ko, may pamaskong handog naman tayo, MJ. Pati sa ating mga kasama sa SMNI family. Kung Mike, tanong natin sa ating mga bisita, ano yung mensahe po ninyo sa mga kababayan natin na galit at hindi naiintindihan o naintindihan yung naging stand ng House Committee on Legislative Franchises nung panahon na nagpasya na hindi nga pagbigyan yung request ng ABS-CBN na makapag-renew fresh 25 years ng kanilang contract. Siguro kung Mike, unahan natin si Lani. Lani? Yes. Sa lahat po ng nanonood ngayon o manonood natin na tumatangkilik ng SMNI na nanonood, may masasabi ko sa lahat ng naninirahan sa Lungsod Quezon, wag po tayong maging mapanghusga. Unawain din po natin kung ano po yung naging papel ni Mayor Mike Defensor during the time na dinirinig yung franchise ng ABS-CBN. So sana po maging patas tayo sa pagdinig din between Mayor Mike Defensor at saka ng ABS-CBN. Aminin natin na may pagkukulang. Aminin natin na may pagkukulang sila, na aminin din natin na tayong mga nasa laylayan ang talagang naghihirap pagdating sa trabaho. Kung alam nyo lang din po, magandang pakinggan, ABS-CBN. Talaga pong malaking network. Pero po yung trabaho ng mga taong nagtatrabaho sa laylayan, napakahirap po talaga. Tapos ang sisweldohin mo ay ganun lang. Na sa 15 years, hindi ka man lang nabigyan ng pansin na dapat ito mabigyan natin ng pansin na ma-regular man lang. Alam niyo po, sa akin, parang naging kontento na lang ako kung ano na lang yung basta may pagkain, kumakain yung pamilya ko, okay na ako. Pero dapat hindi na natili sa gano'n na sana nakita naman ng mga nasa itaas na yung mga tao hindi naman sa ganun lang. Katulad po ng minimum, bayad po sa tubig, ilaw, pagkain pa po, napakahirap na po ng buhay. Tapos ganun lang yung gagawin. Wala ho talaga ako nakuha nang umalis ka ako. Wala ho ako nakuha dyan sa kanila. Kaya tapos ganun, kung makapanghusga sila sa taon, makapanghusga sila kay Mayor Mike. Diyos ko, kung alam nyo lang po, Mayor, kung ano po nangyari sa amin, pumupunta ako ng bangko, nakapink-pink ako. Ginawa pa kaming ewan. Pero alam niyo po, sabi ko nga po, ayoko nang balikan yung memory ko doon. Happy na rin po ako na nawala, wala na, okay na rin po ako. Na ganito lang yung amin, na kabuhayan, magtinda-tindahan. Pero sabi ko nga, may awa ang Diyos. Andiyan dyan si Mayor Mike tugon sa aming mga paghihirap, sa aming mga kahilingan. Siya. Kaya I stand for Mayor Mike Defensor. That's all. Thank you, Lani. Si Melvin naman. Melvin. Hello. Maraming salamat po sa SMNI sa live na ito. Actually, sa akin, ang masasabi ko, mulat lang natin, unawa natin, maging malawak lang tayo. Huwag natin tingnan kaagad na mali siya, mali si ganito. Isipin lang natin kung ano yung pinaglalaban ng bawat isa. Actually, lahat naman tayo may kalayaan, may karapatan. May karapatan tayong magalit, may karapatan tayong magtampo,
May karapatan tayong magmahal. May karapatan tayong umibig sa kapwa. May karapatan din tayong pumili. Yun ang importante. Piliin natin kung asan yung tama. Kung asan yung nakakarami. Kung asan yung dapat na kailangan ipaglaban. Dahil kung nasa tama ka, mabibiyayaan ka naman. Mabibiyayaan ka ng Diyos. Ang blessing. At sana, basta maging malawak lang. Isipin natin lahat ng ginagawa ng bawat isa. May kabutihan yan sa kapwa natin. Lalo na kay Sir Mike, kay Congressman. Nung nakausap namin siya, mahilig din akong mag-observe ng tao. Nakita ko, naramdaman ko, nabutihin siya sa kapwa Pilipino. Yun yung interest. Yun yung interest na gusto kong manaig. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you, Melvin. Si Arlene naman. Arlene? Hello po. Para po sa mga tao, ang masasabi ko lang po, respetohin natin ang bawat pananaw ng tao. Kami dito, naging malawak lang din po kami. Naging open kami sa both sides. Tiningnan din namin kung ano ba talaga yung matimbang. Sino ba talaga yung matimbang? At sino talaga yung nagsasabi ng totoo at para kanino yung ginagawa. Ngayon, nung